makakausap po tayo sa linya ng telepono. O ayos, sa LTO ha. Executive Director Attorney Greg Pua Jr. Attorney, magandang araw. At sa lahat po na nakikinig sa inyo. Ayan, salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Attorney, kami po isa sa mga naaburido dito sa mga motorcycle accidents na nangyayari sa atin. Meron hong isa sa mga issue na pinag-uusapan po dito, parang masyadong maluwag ang pagbibigay ng mga lisensya. Parang nasabi yata ni LTO Chief Vigor Mendoza, parang atrasabante lang. May mga pagbabago ho ba rito, attorney? Opo, Sir Dennis, atin pinag-aaralan na po natin yan na mas hihigpitan pa natin Yes. yung pagbibigay ng lisensya. Opo. Bukod sa pagdaan nila sa driving school, meron pa po tayong iniisip na isa pa pong dadaanan nila na talagang makikita natin yung kung marunong magmaneho at way ng pagmamaneho ng isang nag-a-apply po ng lisensya. Oo, kasi dumadami po ito. Sa totoo lang, attorney, kapag kami nanggagaling sa probinsya, nauuwi kami na madaling araw, nakakakita po ako ng mga nagkakarera na mga motor sa kalye. Ayun na nga po, yun din po talagang inutusan din po ni ASEC Vigor Mendoza ang ating mga district offices na tignan yung mga sitwasyon sa area po nila para po mai-report, para hindi lang tayo sa social media, nakikita rin po natin nung mga kasamahan natin sa district offices yung mga ganitong mga bagay-bagay po para po atin pong ma-actionan agad. Oo, kasi meron ho ako pinanonood na video kanina sa YouTube. Parang ang nangyayari ganito, attorney una, ang gagawin meron silang tinatawag na spotter spotter. Kung mauuna yun doon. Tapos makikita niya, itong mga bandang sabihin mo, mga 2:00 ng madaling araw, mas 2:00 ng madaling araw. Tapos makikita niya, walang nakabantay. Kumbaga, walang police visibility. Ngayon, tatawagan na niya yung mga grupo. Alam niyo naman niya, may mga sariling group chat yung mga yan. Pagdating ng mga 2:30, nakasetup na sila doon. Nakasetup na sila, may mga ilaw na sila, meron ng sexing babae na nagtataas ng mga bandera, tapos magkakagulo na, tapos magdidisgrasya na. Doon pala nagsisimula yan, attorney. Opo, ayun din. Atin din pong pinag-iisipan yan, Sir Dennis. At talaga pong, dahil nga pag tayo naman naglagay dyan, talaga, hindi naman matutuloy. Hindi naman talaga nila itutuloy. Pero maganda rin po para ma-prevent na po. Tayo naman po, yung ibang enforcers natin, naka-deploy naman po, 24/7 naman po sa mga area na yan. Oo. Paano po ito, attorney? Ano yung mga naisip po ng LTO ngayon na dagdag na pwedeng gawin o pagsubmitan nitong mga kumukuha ng lisensya sa when it comes to motorcycle driving, attorney? Opo, bukod po dun sa usual na may alam na process natin ngayon, pagkatapos po nilang pumasa sa driving school po, pagdating sa atin, hindi na lang nga po ito yung atras-abante na sinasabi ni ASEC Vigor Mendoza. Meron po tayong i-implement na bagong way na makikita. Hindi lang iikot po talaga ang nag-a-apply ng lisensya at makikita po talaga. Bibigyan natin siya ng iba't ibang klaseng sitwasyon para makita natin yung ugali din, yung magiging ugali din po ng nag-a-apply ng maneho na ito once na nasa daan na siya. Oo. Saan ho ba yung nangyayari yung atrasabante? Kasi madalang dito siguro yan sa Metro Manila. Siguro sa probinsya yan, attorney, ano? Oo, may mga reports po na ganyan. Pero atin pong bine-verify pa rin po 'yan. Pero bidat as it may po, alam natin dahil sa dami rin po ng nag-a-apply, sa dami ng nag-a-apply ng lisensya, baka po mas tumagal naman kapag dito sa LTO compound natin gawin. So, mag-implement po tayo ng lugar kung saan po makikita talaga yung pagmamaneho na pwede silang magsabay-sabay para doon pa lang po makikita na po natin yung pagiging ugali ng isang nag-a-apply ng driver's license. Oo, kasi yun pa lang yung mag-a-approve na yun, makikita na niya kung medyo barumbado ng kaunti. O sa bagay, yung iba naman siguro magbabait-baitan pagka at the end of the day, attorney, parang behavior pa rin, ugali pa rin ng tao yan, ano?
Opo, Sir Dennis. Ayun pa po, paalalahanan lang po natin yung ating mga driver's license holder at yung Oo. mga nag-a-apply. Oo. Privilege lang po itong driver's license nyo at pwede po namin i-revoke ito pag nakita po namin na hindi kayo karapat-dapat bigyan ng lisensya. Yun, okay. Siguro mas maganda po na lagyan din natin ng additional Additional paano po 'yun? May exam pa po ba ito, attorney, sa pagkuha ng lisensya? May exam pa, no? Oo. Meron po. Okay. Tapos dagdagan siguro ng konting seminar, attorney, no, para mapa-remind sa kanila kung gaano kahirap o saka gaano kahigpit ang LTO at lalo ng PNP when it comes to mga motorcycle drivers, no? Tama po, Sir Dennis. Tama po. Ayan, okay. Okay, attorney, kami po ay makikipag-ugnayan po ulit para kung meron po kayong bagong i-implement para naman medyo matakot itong mga lalong-lalo na itong mga nangangarera na to, attorney. Opo. Yeah, definitely po, we will coordinate with your office kasi yun din po talaga ang kailangan namin. Kailangan po namin kayo para po sa wider information dissemination po para maipagbigay alam po natin lahat ito sa lahat ng mga nagmomotorsiklo, nagmamaneho po. Dahil wag po sana nilang abusuhin ang pribilehiyong binigay po sa kanila sa pagbibigay natin ng driver's license sa kanila. Oo, saka coordination with the authorities, attorney, yung police visibility. Anong tawag dito? Napaka-importante ng police visibility kasi yan ang unang-unang chine-check nila, Director, no? Opo, tama po. Kaya nga po kami rin po nakikipag-coordinate din po. Non-stop po ang aming coordination po sa PNP, sa HPG para po mabigyan ng mas maraming tao po sa daan dahil admittedly po hindi naman po ganun karami ang tao namin sa LTO, hindi rin po namin ma-deployan lahat ng dapat deployan po na parte ng ating mga daan. Yun. Okay, attorney, maraming ay teka muna. Ano na ho ang pinaka-latest dito sa nangyari dito sa may Marilake Highway? Ano na po latest dito sa kaso na ito? Opo, yun po ay kasama iniimbestigahan na po natin yan. Sabi nga po ni Asik Vigor, hindi lang po yung incident, yung taong nagmamaneho ang ating iimbestigahan, pati Yes. po yung mga nag-o-organize Yun. ng mga ganitong mga event para po matigil na po ito. Oo. Pinag-aaralan na rin po natin anong mga kasong dapat nating isampa laban sa mga nag-organize ng mga ganito para po hindi na po mag-organize ng mga unsafe event na nakaka-istorbo hindi lang po sa kanila pati po sa ibang gumagamit po ng daan. Yun, amen to that. Maraming salamat po, Director, sa inyong oras. Salamat po, Sir Dennis. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig. Maraming salamat, Executive Director ng LTO, Land Transportation Office, si Attorney Greg Pua Jr. Ronda Pilipinas.